Magandang umaga po sa inyong lahat. So muli, maraming salamat po One Heart sa opportunity na inyong ibinigay sa akin upang makapagbahagi ng salita ng Panginoon. So sa umagang ito po, tayo ay dadako sa ating pag-aaralan na pinamagatang Forgive Without Limits. Sabi ng iba, ayan na naman, forgiveness na naman. Nagsasawa na siguro no, kasi isang buwan na natin itong napag-aaralan, pero ang Panginoon po ay merong gustong ituro sa atin. Kaya po dapat maging open po ang ating puso at isipan upang tumanggap ng kanyang salita. So bago pang lahat, tayo po muna ay kung mayroon po tayong Biblia dyan, pakibuksan po in the book of Matthew chapter 18 verse 21 to 22. So babasahin ko po dito. Sabi po dito sa 21, Then came Peter to him and said, Lord, how oft shall my brother sin against me, and I forgive him? Till 7 times. Verse 22. Jesus saith unto him, I say not unto thee, until 7 times, but until 70 times 7. Pambihira, no? I-times nyo kaya yun. 70 times 7, pambihira. 490, tama ba? Pambihira, no? Grabe, ito palang mensahe na para sa atin. So, bago po tayo dumako sa ating pag-aaralan, tayo po muna ay pumikit at manalangin. O Diyos na mahabagin at mapagpala sa lahat, kami po ay nagpupurit, nagpapasalamat sa inyong kabutihan sa aming buhay. Panginoon, maraming salamat po sa pribilehiyo na kami ay makakapag-aral ng inyong salita. Buksan niyo po ang aming puso at isipan, Panginoon, na manawaan po namin ang inyong nais sabihin sa aming buhay. Nawa, Panginoon, ang mensaheng ito ay maging pagpapala po sa bawat mga kapakinig. Purihin po ang inyong dakilang pangalan. Patawad sa aming mga pagkukulang at pagkakasala. Ang dalangin ito binabalik ko sa pagpupurit pasasalamat sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. So, atin pong pupukusan ngayon at ating pag-aaralan ang Forgive Without Limits. Meron kayang taong makakagawa nito? Grabe naman yung title na ibinigay sa akin. Tamang-tama po unang-una sa akin. Ang pagpapatawad ng walang hanggan. Ang pagpapatawad ng walang binibilang. Nagkamali ka kaya hanggang dyan lang. Hindi na kita papatawarin sunod kapag nagkasala ka pa. Nako, minsan sa atin, no? Ganyan tayo. Pero dito po sa binasa natin, sabi ng Panginoon, until 70 times 7. Bakit kaya sinulat ng Panginoon yung ganitong numero ng pagpapatawad? Talaga bang hanggang doon lang tayo? So, pag-aaralan po natin. Kung atin pong itong 70 times 7, in Greek word po nito, ibig sabihin po nito ay boundless. Ibig sabihin, wala po siyang hanggan. Kaya sinasabi ng Panginoon dito na magpapatawad ka ng walang katapusan. Kasi ang tao habang nabubuhay, hindi yan magiging perpekto. Hindi mo yan masasabi na dahil pinatawad ko na siya, hindi na ulit yan makagawa ng kasalanan or mali. No. Habang nabubuhay ang tao, makakagawa at makagagawa po yan ng kasalanan. Hindi lang po 490 kundi times pa yan. Kaya ang sabi ng Panginoon, ibig sabihin po dito na habaan natin yung ating pasensya sapagkat kapag tayo ay namuhay sa puno ng sakit, galit, emosyon, ayoko magpatawad kasi paulit-ulit na lang. Diba? Ganyan tayo mga mga nilalang. Hindi po, ganun po talaga ang naturalesa ng tao. Kapag tayo ay ginawa ng kasalanan, natural na yun po talaga yung i-react natin. Pero tayo pa ay magpo-focus dito sa sinabi ng Panginoon. At dito po sa tema na ibinigay sa akin, Forgive Without Limits. So, hanggang ngayon maraming Kristiyano ang nag-struggle. Hanggang ngayon, baka ikaw na nakikinig, personally ako, minsan nag-struggle po talaga ako sa aking sarili sa tuwing ako ay tinitingnan ko ito. Tinitingnan ko yung verse na to. Sobra akong naiiyak kasi maraming panahon na nag-guilty ako. Kasi nga, pagdating talaga sa pagpapatawad, grabe. Number 1 ako na, hay nako, ang hirap sabihin. Pero sa totoo lang, sobrang
makimkim po talaga ako. Kapag ako'y ginawa ng masama, ay nako, bahala ka dyan. Pero salamat po sa biyaya ng Panginoon mula nung ako ay naligtas, at mula nung itong verse na kasi na to, bata pa lang ako, naririnig ko na to, nasabi ng tatay ko, magpatawad ka, kasi pag ikaw hindi nagpatawad, ikaw ang lugi. Matutulog ka ng masamang loob, pagkagising mo, masama pa rin ang loob mo. Tapos sabi niya pa, madali kang pumangit. Grabe yung tatay ko, no? Madali ka rin papangit pag lagi kang may sama ng loob. Pero naging pagpapala po sa akin ito mula nung ako ay naligtas at totoong nakakilala sa Panginoon. Unti-unting binago ng Panginoon yung aking sarili patungkol sa pagpapatawad. So, dito rin, itinuturo sa atin ng Panginoon na hindi ka magpapatawad dahil gusto mo lang makalimutan. Gusto mo lang makalimutan yung ginawa sa'yo ng taong yun. Pero magpapatawad ka dahil ito yung iniutos ng Panginoon, at lalo na tayo ay kanyang iniligtas. Sino ba tayo sa harapan ng Panginoon? Tingin niyo po ba kapatawad-patawad tayo? Naku, kahit ako sa sarili ko, di ko masasabing dapat akong patawarin ng Panginoon kasi sobrang makasalanan tayo, lalo na ako. Pero salamat po sa Panginoon at sa kanyang mabuting biyaya na tayo ay binigyan ng kapatawaran. So, atin pong bibigyan ng pansin itong mensahe na ibinigay sa atin ng Panginoon, no? So, grabe, nabibless talaga ako. Ito pa lang na mensahe, sobrang nakaka-bless. So, paano po ba tayo magpapatawad? Sabi ng iba, grabe na yung ginawa niya sa akin. Hindi na yun, dapat patawarin. Ninakawan ako, napagsinungalingan ako, niloko ako, iniwan ako. Lahat na ng kasalanan ginawa sa akin. Walang kapatawaran yung ginawa niya. Grabe, no? Pero masasabi ko po sa inyo na yan ay napagdaanan din ng marami. We all have been there, pero sabi nila, we don't have to stay there. Kaya lahat ng sakit, lahat ng hirap na napagdadaanan natin ay pansamantala lamang. Wala po tayong, hindi po natin makokontrol yung agos ng, yung daloy ng tubig. Hindi natin makokontrol yung alon ng dagat. Kaya ang gagawin po natin sa tuwing darating yun, sasabay tayo. Kung masaktan ka, sige, umiyak ka. Kung nabigo ka, sige, lumuhod ka sa Panginoon. Hindi ikaw yung magdadala niyan. Although tayo yung nakakaranas yan, pero sa Panginoon natin ipagkakatiwala ang lahat. Bakit? Kasi po, kaya nangyayari ito sa atin dahil ipinapahintulot ng Panginoon. At ano yung dahilan? Ano po yung purpose? Ang Diyos ay mayroong gustong ituro sa atin. Baka dahil ikaw ay nakaranas ng matinding maghihirap, nakaramdam ka ng matinding kabiguan, siguro dahil gusto ng Panginoon imolde ang iyong personal na attitude. Kasi doon naman talaga tayo hinuhubog ng Panginoon, di ba? Sa tuwing may pagsubok, ang gustong sabihin ng Panginoon, magpakatatag ka. Sa tuwing merong problema, sabi ng Panginoon, lumapit ka sa akin. Kasi andito ako, hindi mo kailangan dalhin yan. Kasi pag ikaw yung magdala niyan, sobra ka lang mabibigatan. At hindi ka lang mabibigatan, malulugmok ka pa. Kaya sabi ng Panginoon, ipaubaya mo yan sa akin. Ako na ang bahala dyan. Kaya dapat bawat isa sa atin, matuto po tayong umasa at magtiwala sa ating Panginoon. Okay po, medyo mabilis lang po ito, no? Atin pong titingnan sabi po dito sa Luke chapter 17 verse 14 and Colossians chapter 3 verse 13. Okay po, ito munang Nasaan na ba yun? Luke chapter 6 verse 28 to 27 pala. Luke chapter 6. Sabi po dito, ay verse 27, But I say unto you which hear, love your enemies, do good to them
which hate you, bless them that curse you, and pray for them which despitefully use you. Ay, grabe. Kung ako to, siguro, pambihira, no? Pero, napaka-biyaya ng Panginoon. Paano niya naisulat yung salita na to na mamahalin daw natin yung ating kaaway. Grabe naman, Lord, sabi ng iba, grabe naman, Lord, ginawa na nga pa ako ng kasalanan, ng pagkakamali, sinaktan na nga ako, mamahalin ko pa yung kaaway ko. Anong klase yun? Grabe. Pero ang Panginoon po mismo, ang unang-unang ipinakita niya na kaya pong gawin ng tao ito. Bakit? Kasi po unang-una, tayo ay kanyang niligtas. Kapag si Kristo ang nasa puso mo, hindi mo maiisip ang naturalesa mo. Bakit? Sabihin mo, kasi tao ako, pero may Kristo ako sa puso ko, kaya ito ang susundin ko. Okay, sige. Sabi po dito ng ating number 1, sabi po dito, pray for them. Pray for them. Bakit? Kasi kapag natuto kang manalangin sa iyong kaaway, diyan umpisang babaguhin ng Panginoon yung nilalaman ng puso mo. Kapag nakita ng Panginoon na ikaw ay totoong gustong magbago, ang Panginoon ang gagawa niyan, ang Panginoon ang kikilos niyan. Kasi kapag tayo lang sa ating sarili, dinala natin yan, baka mag-collapse tayo sa sobrang bigat ng ating nararanasan. Nakakaiyak, no? Minsan maraming Kristiyano pa na kung sino pa yung matatagal ng Kristiyano, yun pa yung sobrang kim-kim sa puso nila, yung hindi kayang magpatawad. Maraming nag-struggle ngayon sa pagpapatawad. 12 years, 1 year, 4 years, 20 years nang mananampalataya, pero hanggang ngayon nag-struggle pa rin sa pagpapatawad. Bakit? Kasi po, hindi nila kayang i-apply yung salita na to. Nasabi dito, love your enemies. And, sabi pa dito, bless them that curse you and pray for them. Pambihira. Diyan tayo magaling eh. Sige, Lord, papanalangin ko yung kaaway ko, pero ang papanalangin ko sana kapag kumakain siya, mabilaukan siya. Or kaya, habang naglalakad siya, madapa siya, no? Habang matisod siya. Ay, grabe. Magaling tayo dyan eh. Pero sabi ng Panginoon dito, pray for them which despitefully use you. And sabi pa dito, bless them. Pambihira. Iba talaga ang Panginoon. Kaya niya to sinasabi sa atin, hindi dahil siya na Diyos siya na nagkatawang tao, kundi sinasabi niya to sa atin upang matuto tayo baguhin yung ating sarili. Unang-una, dahil ito yung utos ng Panginoon at kagustuhan ng Panginoon, at nilikha ka ng Panginoon hindi para magtanim ng sama ng loob. Hindi ka niya nilikha upang matulog ka ng nakasimangot. Hindi ka niya nilikha upang kung ano-ano lang ang mararamdaman mo, kundi nilikha ka niya upang maging masaya at matuto ka sa dapat niyang iuuto sa atin. So, ang Panginoon po ay napakabuti sa atin. Kaya niya tayo binibigyan ng ganitong karanasan upang hubugin ang ating pagiging totoong anak niya. Kasi, di ba, kapag sumusunod tayo sa Panginoon, hindi lang puro kasigahan ng ating mararanasan, hindi lang puro katagumpayan, kundi karugtong din natin yung ating suffering. Sabi ka ng Biblia, di ba, kapag sumusunod ka sa Kanya, andyan kasama mo yung hirap. Pero sa kabila ng hirap, andun yung tagumpay na ating mararanasan. So, paano po tayo magpapatawad sa isang taong nagkasala sa atin? Sabi po dito ng Biblia, pray for them. At kapag ipinanalangin mo ang taong may kasalanan sa iyo, wag mo naman yung magpa-pray ka ng ilalabas mo yung Lord, yung galit ko, ikaw na bahala, paluin mo siya. Paluin mo siya nang maramdaman niya yung ginawa niya sa akin na hindi maganda. Hindi po yun yung gusto ng Panginoon, kundi ang gusto ng Panginoon, ipanalangin mo siya para sa kanya ding katagumpayan. At wag mong i-compare yung iyong sarili na para bang
wala kang kasalanan. Ako, hindi ako naniniwala dyan. Kasi po, hindi man hayagan, pero ang Panginoon ang nakakakita ng puso natin bawat isa. Nakikita niya mula ulo hanggang talampakan ng ating ginagawa. Kaya huwag kang magmamalinis sa iyong sarili dahil totoo pag sinabi ng Biblia na walang matuwid, wala kahit isa. Kaya lahat po tayo ay nagkakasala at lahat po tayo humihingi ng kapatawaran sa Panginoon, kaya dapat din po tayong magpapatawad. And sabi po dito, sa number 2 na po tayo, learn to love them. Sabi po dito sa Matthew chapter 5 verse 44. Matthew 5 verse 44. Ang sabi po dito ng ating Biblia, but I say unto you, love your enemies, bless them that curse you, do good to them that hate you, and pray for them which despitefully use you and persecute you. Grabe. Ito pa rin sinasabi ng Panginoon, no? Love your enemies pa rin and do good to them that hate you. Grabe naman. Di natin kayang isipin bakit itong iniutos sa atin ng Panginoon, no? Kasi nga, ang hirap nito eh. Ang hirap. Puro tayo reklamo, ang hirap. Pero kung gawin kaya natin, kapag tiningnan lang po natin itong sinasabi ng Panginoon, talagang mahirap. Pero kapag ginawa po natin to, unti-unti po nating masasabing, ay, salamat Lord, napagtagumpayan ko din yung ganitong sitwasyon. 12 years ka na, nandyan ka pa rin sa hirap na yan. Bakit? Kasi hindi mo inumpisahan, hindi mo ginawa, hindi mo in-apply sa iyong sarili. Kaya hanggang ngayon, nahihirapan ka pa rin. Ilang taon na to sinulat ng Panginoon. Kung bago mo pa lang to nabasa, dapat in-apply mo na. Kasi sana ngayon, hindi ka na nahihirapan. Bakit? Kasi marunong ka nang magpatawad. Yun po yung sinasabi ng Panginoon at yun po yung gustong matutunan sa natin na kung kaya ipinasulat to ng Panginoon. Kung ating pangalalahanin yung buhay ng Panginoon, mas malala po ang ginawa sa Kanya. Pero lahat ng yun, tiniis niya at hindi niya isinumpa yung mga taong gumawa sa Kanya ng kasalanan. Kundi sinabi niya pa, Father, forgive them. Bakit? Kasi hindi nila alam yung kanilang ginagawa. So, ganun na lamang po yung pagpapatawad sa atin ng Panginoon kahit hindi man po tayo karapat-dapat. Learn to love them. Matuto po tayong magmahal. Hindi lang sa Kanya. Nako. Hindi lang siya. Mahalin din natin yung ating mga yung nagbibigay sa atin ng sama ng loob. Kasi minsan nga, sila pa yung nakakapagbigay sa atin ng leadership development. Bakit? Kaya halimbawa, ganito, mayroon kang kaaway. Tapos, nagkasalubong kayo. Alangan naman sapakin mo siya. Ilang linggo na kayong nag-aaway. Tapos, every time na makikita mo siya, sasapakin mo. Yun po challenge sa atin. Kapag nagkakasalubong kayo, minsan binibigyan, nagtitimpi ka para galit na galit ako dito, pero magpipigil ako. Minsan yun yung nagbibigay sa atin ng leadership development na kahit may gusto kang gawin na hindi maganda, pero andyan yung pipigilan mo yung sarili mo para hindi ka makagawa ng masama. So, maraming salamat po at itong salita ng Panginoon ang siyang nagmo-motivate sa atin upang tayo ay maging masunurin sa Kanyang salita. So, kapag meron tayong kaaway, sabi ng Panginoon, pray for them. And pangalawa, learn to love them. Hindi mo lang sila mamahalin, kundi kasama ng pagmamahal ang pag-uusap. Kasi, para masulba yung problema nyo sa isa't isa, andyan isa sa paraan upang kayo ay magkaayos, kausapin mo siya. Hindi yung iba yung kakausapin mo, huy, grabe yung ginawa niya sa akin, no? Kung ikaw kaya yung ginawa nito, anong gagawin mo? Ay, pambihira. Yan tayo magaling eh. Diyan tayo magaling eh. Hingi-hingi ng opinion ng iba, sasabihin naman ng iba, ay, naku, kung ako talaga yan. Ay, ayan na. Dinagdagan na. Kaya, nahihirapan tuloy ma-overcome ng isang tao
yung pagpapatawad. Imbes na ikaw yung magtatap, sister, 12 years na yan hanggang ngayon pa rin ba? Batukan mo na, di ba? Kaya dapat, ikaw mismo, kapag lalapit ka sa isang tao, dapat marunong din umunawa at kaya kang tulungan upang baguhin yung iyong sarili. Try to give them something. Sabi sa Romans 12 verse 19 to 21, sabi doon na kapag nauuhaw ang iyong kaaway, bigyan mo ng may inom. Ay grabe, minsan ako hindi bigyan mo ng suka, sabi ng iba. Ay nako talaga, dyan tayo magaling yung paggaganti. Pero sabi dito, bigyan mo ng may inom kapag ang iyong kaaway nagugutom. Bigyan mo ng makakain kapag siya bigyan mo ng may inom kapag siya ay nauuhaw, at bigyan mo siya ng makakain kapag siya ay nagugutom. Ganun itinuro sa atin ng Panginoon. Yes, mahirap. Yes, ayaw ko kasi nakakainis siya pag nakikita ko siya. Pero sabi ng Panginoon, learn to love them. Amen? Learn to love them. And last, number 3, learn to forgive them. Ito po yung pinakamahalaga sa lahat. Wala na. Sige, tanggalin na natin yung iba. Ito, fokusan natin. Learn to forgive them. Paano ba tayo nagpapatawad sa isang taong hindi natin kayang patawarin? Ako nakaranas na ako niyan na grabe, sa sobrang sama ng loob ko, ayaw kong umuwi ng bahay. Galit na galit ako sa kapatid ko. Kasi silosa nga kasi ako, ayaw ko nang may kahati sa mga bagay-bagay. Kaya sa sobrang selos ko, naiinis na ako. Ayaw kong umuwi sa bahay. Nag-away kami noon bago ako umalis ng bahay. Ayaw ko siya makita. Sabi nga nang narinig ko na preaching. Kapag mayroon kang kagalit, lumiliit yung mundo mo. Kung nasaan siya, kung halimbawa may party, wala ka doon. Bakit? Kapag nagkita kayong dalawa, ay nako, magtataasan ng kilay nyo sa isa't isa. At ano pa, ang sama ng loob, dahil sa sama ng loob nyong dalawa, hindi nyo alam, mabaya magsabog kayong dalawa, di ba? Kaya kapag ikaw may kaaway, lumiliit yung mundo mo. Ang hirap, nasa isang bahay na kayo. Ito sala nyo, tapos higaan nyo, CR nyo, andyan na lahat. Hindi pa kayo magkasalubong. Bakit? Kasi sa sobrang yung sama ng loob ninyo sa isa't isa, kaya minsan hindi mo alam kung anong gagawin mo para lang hindi mo siya makita. Lahat gagawin mo talaga para maka-escape. Kaya grabe, sabi po dito sa Ephesians chapter 4 verse 32, basahin po natin. Ephesians chapter 4 verse 32, be ye kind one to another, tender-hearted, forgiving one another, even as God for Christ's sake hath forgiven you. Grabe no, dito pa lang sinasabi niya, be kind. Ay nako, sorry po, mala ako noon. Pero, biyaya ng Panginoon na pagtagumpayan ko na yon. Kaya yung nakagawa ng kasalanan sa akin, pinapatawad ko na kayo ngayon pa lang. So, yung mga nagawan ko ng kasalanan, patawarin niyo din ako. Kasi yun din po yung inuutos ng Panginoon, hindi lang po sa akin at ganun din po sa ating lahat. So, sabi dito, be kind one to another, tender-hearted, forgiving one another, even ang Panginoon nga, even as God for Christ's sake hath forgiven you. So learn to forgive. Dahil bakit? Para sa'yo yan. Hindi ka magpapatawad dahil tingin mo hindi ka magpapatawad hindi dahil sa mali sila or tama ka, kundi magpapatawad ka dahil ito ang sabi ng Biblia. Sometimes, sabi nga ng nabasa kong quotes, sometimes it's not about ano nga sabi doon? Nakalimutan ko tuloy. Sige na nga, ito na nga babasahin ko. Sabi dito, sometimes it's not about what's eating you. Wait lang ha. Sometimes it's not about what you eat, but sometimes it's all about what's eating you. Yes, totoo po yan. Kasi minsan, ang kumakain na pala sa'yo, hindi mo na mamalayan, kinakain ka na ng anger, jealous, depression, pride, the grudge. Nako, kapag yan lahat nagsama-sama sa'yo,
talo ka. Bakit? Kasi hindi mo na kayang mapagtagumpayan yan. Pero, ito po yung salita ng Panginoon na itinuro niya sa atin at ito yung gusto niyang gawin natin. Bakit? Hindi para sa atin, kundi para sa kanyang kaluguran. So, nakakatuwa na mayroong mga Kristiyanong kayang mapagtagumpayan ito. Kaya nilang sabihin na, yes, ginawa na ako ng kasalanan, ginawa na ako ng mali, okay lang. Basta ako magpapatawad. Kasi ito yung sabi ng Panginoon sa kanyang salita. Minsan kapag nasusugatan tayo, ang hirap, no? Ako, kung makikita nyo to, ito po, oh. Sorry ha, mahal ng camera ko eh. Ito, nasugatan ako nung bata pa ako. Kasi naggagawa sana ako ng baril-baril, yung kawayan. Kaso, ito, nasama to sa pag, ng itak. Kaya, ang laki ng sugat na to, grabe. Iyak ako ng iyak, dugo siya ng dugo. Wala pa yung mga magulang ko noon para itali ito, para yung dugo. Kaya iyak ako ng iyak, takot na takot ako sa dugo eh. Iyak lang ako ng iyak. Kaya kapag ang mga kaibigan ko pumupunta sa bahay, Joan, laro tayo. Lagi kong sinasabi, hindi ako makakapaglaro kasi meron akong sugat. Masakit kapag nagagalaw siya. Kaya sabi ng mga kaibigan ko, sige, kami na lang. Inggit na inggit ako kapag naglalaro sila. Pero, dumaan ang panahon, lumipas yung mga araw. Siya ngayon ay, mula sa sugat, siya ngayon ay naging peklat na lang. Hindi na siya masakit kapag ginahawakan ko, kahit pisilin ko pa. So, ganun yung sugat sa atin. Kapag merong sugat, ang hirap paglabanan, ang hirap pagtagumpayan. Kapag sabi ng kaibigan mo, halika, fellowship tayo. Pero kapag nalaman mong nandoon yung kaaway mo, sige lang, may gagawin ako. Bakit? Kasi ang sakit sa dibdib kapag nakikita mo yung kaaway mo, di ba? Pero kapag napagtagumpayan mo yan, amen. Masabi mo, kapag inaya ka ng kaibigan mo, tara, fellowship tayo. O sige, hindi mo na idadahilan na, nasaktan ako kaya hindi ako makakapunta dyan. Ganun ang Panginoon magbago sa atin. Na kapag tayo ay nasusugatan, ibig sabihin yan, you have a story to tell sa darating ng Panginoon. Kaya yung sugat na yan, hindi mo hinahayaan na habang buhay magiging sugat. Ginagamot yan. Sa atin, ginagamot yan sa pamamagitan ng salita ng Panginoon. Ngayon pa lang, kung hindi mo kayang patawarin ang taong nagkamali sa'yo, gamutin mo na. Kasi kapag yan hindi ginamot, may infection yan. At sino ang matatalo? Ikaw. Ikaw ang matatalo. Masasaktan ka lang ng masasaktan lalo. Kaya purihin pang Panginoon dahil meron siyang iniwan sa atin na salita upang matutunan natin at mapagtagumpayan yung ganitong mga sitwasyon. So maraming salamat po sa inyong pakikinig sa oras na ito. Purihin po ang dakila nating Panginoon at maraming salamat din po sa inyo. To God be the glory.